tayo sa Good Morning Boss at nakikita ninyo mga boss ang aming kuha sa mga magulang na nag-aabang at sila rin ang mga naghatid ng kanilang mga estudyante, mga anak nila dito sa Mines Elementary School. At syempre, para malaman natin ang kwento ng ating mga magulang, ng ating mga anak at mga estudyante na pumapasok dito sa ating paaralan, makakasama natin ngayong umaga sina Bonnie at Richelle Ramos para kwentuhan tayo tungkol sa kanilang anak na estudyante na grade 2 ngayon. No? Ano nga ba yung pangalan ng ating anak, sir? Ma'am? Si Von Eliso Ramos. Ano po? Si Von Eliso Ramos, grade 2. Ramos, okay. Siya po ay grade 2, dito rin po siya pumasok ng grade 1 siya. Yes, dati rin siyang grade 1 dito. At siya po ay inyong panganay? Yes, eldest. At yung sumunod po sa kanya? 2 years old. 2 years old. So inaasahan natin na in 4 years no, or 3 years, 2 years pwede na siyang pumasok sa kinder ng 12 program. Nag-kinder nga po ba ang inyong Oo, anak? nag-kinder din siya. Okay. So, ngayon po, ma'am, ay marami po tayong preparations. I'm sure na pinaghandaan natin talaga ang unang pasok ng ating anak na estudyante. Ano nga ba, Bonnie, yung ginawa natin no, para sa first day of classes? Siguro yung paghahanda ng paggising sa umaga. So, yung paghahanda ng kakainin niya bago pumasok. Bukod doon, yung pagpuplansya ng mga polo, pag-ayos ng gamit. Yun yung mga unang-unang gagawin mo sa umaga bago pumasok yung bata. So, sakripisyo na rin ng paggising ng umaga, although hindi tayo nagigising ng ganung oras na maaga, pero sakripisyo lang para at least, kasi iba na yung schedule pang umaga ng bata. So, sacrifice lang yung oras para sa kanya. Yung uniforme ba natin, dito natin binibili na meron bang binibenta dito sa school o dito sa labas? Actually, sa labas namin binili. So, wala ko dito sa school nun. So, medyo umabol na kami nitong mga ilang linggong dumaan para makapaganda ng gamit ng bata. Okay. So, excited na ba si Von sa kanyang pagpasok? Oo. Medyo kanina, medyo ayaw pa gumising pero gumising na siya kasi gising na yung mga pinsan niya nakabihis na rin So, yun, excited niya isuot yung mga bagong uniform niya. Gamit niya. Talaga naman, no? Nagmula siya sa 2 months no, ng summer, tapos ngayon ay balik eskwela na naman. No? Hindi naman siya nababagot na, balik school na naman. Hindi pa naman. No? Hindi, siguro mahaba na yung bakasyon na 2 months sa kanya. Siguro naman kumbaga excited na rin siguro sa bagong tuturo sa kanila sa grade 2. Actually, iniisip ko, Ma'am Richelle, ano ba yung mga subjects na paborito ni Von sa school? Recess. Okay. Hindi, mas gusto niya yung math tsaka English. Oo, tapos recess. Tapos recess. So, mukhang recess talaga yung priority niya. Top priority niya yung recess. Siya ay morning shift. Yeah, morning shift. Ano pong oras ang kanyang pasok? 6, pero dapat before 6 nandito na siya. Up to 11:30 sila. Tapos kasi yung next shift nila, 11:30. At talagang hinahatid niyo po siya, Yes, no? kaming dalawa maghahatid. Araw-araw po ba ninyo siyang hinatid nung grade 1 pa siya? Oo, araw-araw din binantayan sa labas. Talagang binantayan school. po Oo, ninyo? Kasi may trauma siya nung first day. Kaya kailangan sanayin mo muna siya para hindi siya mawalan ng gusto sa pag-aaral. Anong trauma ito, Sir Bonnie, yung kinukwento ni Ma'am Richelle? Usually, trauma lang sa bata, yung papasok mo sa school, iwanan mo, iyak yan. Actually, isa pa, yung mga, siguro, pang-aasar, pangloloko ng pambuli ng mga classmate, mga ganyan. Usually nangyayari. So, yun yung kinaano ng bata, parang natatakot pumasok, ganyan. Pagka ganun, yun yung usually nangyayari. Actually, interesting kasi yung nagbabantay sa gate nitong Mines Elementary School, no? Sinisigurado niya nakalock talaga kasi meron mga estudyante raw na meron din outsiders pero meron din mga estudyante na tumatakas daw kasi umiiyak, no? Hindi kaya yung first day ng ating klase. Si Von naman ay walang problema sa ganito ngayong pagpasok nung grade 1 lang. Okay, nasabi ninyo rin kanina yung gastusin sa uniforme, no, yung paghahanda ng kanyang pagkain. Libre po ang tuition ng elementary at high school, no? Pero ano po yung mga gastusin maliban sa tuition na sigurado akong meron din kayo, no, na pang-araw-araw para sa ating mga estudyante? Siguro yung pang-baon, baon. Siguro yung pagod din, yung paghatid. Kasi last year, bago ako pumasok sa Lyceum, sa trabaho ko, ihatid ko pa dito sa school.
hindi, diretso ako ng trabaho. Siguro yun, yung pagod, yung baon, kung ano yung mga gusto, kailangan mo ibigay. Minsan kasi yung mga bata, ano yun eh, anong gusto, kailangan ibigay mo. Oo, pag hindi mo binigay, bugnutin, ganun. So, Tsaka school supplies din siguro, school no? supplies, mga Crayola, mga ibang mga gamit, mga talagang kailangan sa school pang araw-araw na. Ano nga bang trabaho nyo, sir? Ako ay isang bartender po ng 12 years po. So, yun nga lang, paiba-iba lang ang trabaho ng resto, ganun. Pero ngayon, nagbabalak na sumampa sa barko. Tapos si Ma'am Richelle naman? Sa barangay namin, secretary. So parehas po kayo nagtatrabaho, Yes, no? At ibig sabihin nito, hindi naman ganun kahirap yung gastusin. Tama po ba? Oo. Pero para po kasi sa ibang mga magulang, no? Pero Talagang hindi pa rin kasya. Hindi pa rin kasya talaga. Kahit dalawa na kami. Kasi yung electric bill, yung mga ganon, utilities. Plus yung bata kasi para mauto mo lang, kailangan mong bilhan talaga ng mga token. Yung mga gusto nila. At sigurado rin ako na bilang paghahanda rin doon sa inyong 2-year-old, no? Ay talagang nag-iipon na rin kayo. Yes, Tama po oo. ba? At ngayon din po ay meron din tayong K-12 na education program. Ano po yung tingin ninyo rito? Para sa akin, ano yun kumbaga, good yun para sa mga bata. Kasi longer preparation, hindi sila yung tulad nung sa atin dati, di ba? Parang hindi pa sila handa after college Parang hindi pa agad sila nakakapasok ng trabaho. At least ngayon, more preparation. After high school, pwede na silang pumasok magtrabaho, di ba? Meron na po bang naiisip si Von na pangarap, no, pagka-graduate niya? Sa tingin ko kasi pag sinasama ko sa resto namin sa fine dining dati, kasama ko yung mga chef namin. Gusto niyo maging chef. Yun ang gusto ni Bon. Chef talaga. Chef ang gusto Alam namin nyo, kasi, sir. actually, swak na swak yan. No? Dahil yung susunod natin pag-uusapan tungkol sa pagkain. Ano nga ba yung baon na binibigay ninyo umaga kay Von? Actually, paborito niya hotdog Hotdog talaga. Oo, hotdog talaga. Hotdog yung gusto niya. Bihira kasi mag-vegetable, gulay yung bata Yan, sabaw, ganun. So, medyo pihikan lang sa pagkain yung bata. Pero, naman yung hotdog. Hotdogs yun.